Tatanong ko lang po kung ilan po ba ang tunay na Diyos na itinuturo ng Biblia? Kung tunay na Diyos ang pag-uusapan natin, yung Ama, tunay na Diyos, 7:7:3. Yung anak, tunay na Diyos din, 5:20 ng unang Juan. Sa tunay na Ama po, ano pong talata yun? Yung sa Ama, 17:3 ng Juan, ito'y na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, sabi. Nung nandito siya sa lupa, nanalangin siya ng patingala sa langit, 17:1. Ito ang buhay na, sabi niya, Ama, gaya ng ibinigay mo sa anak ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nilang iisang Diyos na tunay. Nakatingala siya sa langit nun. Yun, tunay na Diyos yung Ama. Di naman sa unang Juan 5:20, sabi naman ni San Juan, nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa Kanya na totoo sa makatwiday sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Dito sa lupa, pinakilala si Kristo, tunay na Diyos, dahil maraming Diyos-Diyosan dito eh. Itong naparitong ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dalawa sila. Pwede yung masasagot yung tanong ko. Bakit po sinabi ng Panginoong Jesus na isang tunay na Diyos? Kasi nung panahon na yon na makilala ka nila ka isang tunay na Diyos, hindi pa naman ipinakikilala yung kanyang sarili eh. Siya isinugo para ipakilala yung Ama. Afterwards, saka naman siya ipakikilala ng Ama at ng mga apostol. Kaya nung dumating yung time of the apostles, pinakilala naman nila si Kristo, tunay na Diyos. Panapanahon kasi, hindi naman sa lahat wala na po ang Panginoong Kristo ng pinakilala ng mga apostol? Hindi wala, kundi noong unang dumating si Kristo sa lupa, siya ang tungkulin niya, ipakilala niya yung Ama, hindi yung kanyang sarili. Afterwards, ipinagbili niya sa mga apostol ang pagtuturo, ipinakilala naman ng mga apostol si Kristo, sapagkat si Kristo ang nagsugo naman sa mga apostol. Kasi ang batas ng pagsusugo, ang ipakikilala mo, hindi yung sarili mo, kundi yung nagsugo sa'yo eh. Yun ang batas, sinunod ni Kristo yun. Hindi mo ba nagkakakontradik kung sasabihin isa? Hindi mo dapat pag-iisa lang eh, wala na akong pangalawa, wala nang kasunod? Hindi, wala naman nakasulat sa Bibliang iisa lang eh. Ang nakalagay, makilala ka nilang iisang Diyos na tunay nung panahon na nandito si Kristo sa lupa. Kasi ganito ang sikreto kapatid, ano? Nasa lupa pa siya, pinapakilala niya Ama. Filipos 2:6. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Anong ginawa niya? Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Hindi nga tao. Who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God. But he humbled himself. Sabi niya, nagpakababa siya sa kanyang sarili. Hinubad niya yon. Tapos, nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Kaya nung panahong nandito siya sa lupa, nasa panahon siyang hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Kung nakahubad, sasabihin ba niya na makilala ka nilang isang Diyos na tunay at ako rin? Hindi niya sasabihin yun. Dahil nung panahon na yun, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Nakasulat po yun. Tatanong ko lang po kung ilan po ba ang tunay na Diyos na itinuturo ng Biblia? Kung tunay na Diyos ang pag-uusapan natin, yung Ama, tunay na Diyos, 7:7:3. Yung anak, tunay na Diyos din, 5:20 ng unang Juan. Sa tunay na Ama po, ano pong talata yun? Yung sa Ama, 17:3 ng Juan, ito'y na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, sabi. Nung nandito siya sa lupa, nanalangin siya ng patingala sa langit, 17:1. Ito ang buhay na, sabi niya, Ama, gaya ng ibinigay mo sa anak ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nilang iisang Diyos na tunay. Nakatingala siya sa langit nun. Yun, tunay na Diyos yung Ama. Yun naman sa unang Juan 5:20, sabi naman ni San Juan, nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos.
at tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa Kanya na totoo sa makatwiday sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Dito sa lupa, pinakilala si Kristo tunay na Diyos dahil maraming Diyos-Diyusan dito eh. Itong naparitong ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dalawa sila. Pwede mo makasagot yung tanong ko. Bakit to sinabi ng Panginoon Jesus na isang tunay na Diyos? Kasi nung panahon na yon na makilala ka nila ka isang tunay na Diyos, hindi pa naman ipinakikilala yung kanyang sarili eh. Siya isinugo para ipakilala yung Ama. Afterwards, saka naman siya ipakikilala ng Ama at ng mga apostol. Kaya nung dumating yung time of the apostles, pinakilala naman nila si Kristo, tunay na Diyos. Panapanahon kasi, hindi naman sa lahat wala ng na po ang Panginoong Kristo ng pinakilala ng mga apostol. Hindi wala, kundi noong unang dumating si Kristo sa lupa, siya ang tungkulin niya, ipakilala niya yung Ama, hindi yung kanyang sarili. Afterwards, ipinagbili niya sa mga apostol ang pagtuturo, ipinakilala naman ng mga apostol si Kristo, sapagkat si Kristo ang nagsugo naman sa mga apostol. Kasi ang batas ng pagsusugo, ang ipakikilala mo, hindi yung sarili mo, kundi yung nagsugo sa'yo eh. Yun ang batas, sinunod ni Kristo yun. Hindi mo ba nagkakakontradik kung sasabihin isa, Hindi mo dapat pag-iisa lang eh, wala na akong pangalawa, wala nang kasunod? Hindi, wala naman nakasulat sa Bibliang iisa lang eh. Ang nakalagay, makilala ka nilang isang Diyos na tunay nung panahon na nandito si Kristo sa lupa. Kasi ganito ang sikreto eh, kapatid, ano? Nasa lupa pa siya, pinapakilala niya Ama. Filipos 2:6. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Anong ginawa niya? Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Hindi nga tao. Who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God. But he humbled himself. Sabi niya, nagpakababa siya sa kanyang sarili. Hinubad niya yon. Tapos, nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Kaya nung panahong nandito siya sa lupa, nasa panahon siyang hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Kung nakahubad, sasabihin ba niya na makilala ka nilang isang Diyos na tunay at ako rin? Hindi niya sasabihin yun. Dahil nung panahon na yun, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Nakasulat po yun.